Kamusta na naman yung mga New Year resolution nyo dyan? Anong pagbabago ang gusto nyo gawin sa sarili nyo? Ako, eat more salad. That's what you said. Dami tawa ni Pars kagabi. Sabi ko, Happy New Year! I eat more salad. More salad and no pork. Charing. Kaya ko kaya ang no pork. Time to time, cheat day. Wala, yan oh. Snowing. Outside is snowing mga Mars. It's promised today na magsi-snow daw. At heavy snow. So kami, mga finish ay hindi uso yung madaming handa sa lamesa during New Year time. Ang usually kinakain lang namin dito pag New Year time ay sausage and no, it's just a sausage, right? The nakki? Nakki, yeah. It's just a nakki or yung sausage. You make use like hot dogs. Different, but how come it's Finnish tradition that sausage? I have no idea. But that's the food of Finnish during New Year time. New Year Eve, very often we do eat like Sausage. sausage and potato salad. Oh, that's all. Yeah, that's it. Yeah. In Philippines, there's a lot of food. So, hindi kami natulog doon sa bahay ng kaibigan namin. Ang ginawa namin, para kaming nag-road trip. Tawa nga kami, okay pala yung ganito. Road trip lang. Yung galing ka sa kabilang city, tapos punta ka naman sa kabilang city, and then pag ganyan ba? Kasi alam mo yung galing kami Kutka, umikot kami ng Ikalinen, tapos Tampere, and then Late, and then Anyala, and then Bahay. Kasi yung daan lang po, ano lang talaga siya, paikot. Papunta doon, si Pars yung nag-drive, pero nung pabalik na dito from Tampere, ako na yung nag-drive kasi yun yung aming usapan, ang papunta siya magda-drive kasi medyo basa-basa ang dalan, basa-basa yung road. So, pabalik ako na yung nag-drive. And I survived naman for almost 4 hours na drive namin. Galing talaga dun sa Tampere. Wala talaga sa plano yung mag-overnight kami dun sa bahay nila Rona. Yun lang talaga yung stopover. Tapos, gusto namin, iba yung New Year namin. Na alam nyo yung pagka 12, dito kami sa bahay. Nasama-sama kaming tatlo kasi ilang years na watak-watak kami ni Pars. Ako dun sa Banta, tapos siya dito sa bahay nila Yani. So, nag-decide kami na pwede ba dito tayo sa bahay, kami lang, at pwede namin puntahan yung mga kaibigan namin bago mag 12 o'clock. So, nangyari naman po siya at ayun, patas lang po ang lahat. Doon kami sa Ikalinin with the Timbulabog friends, and then other friends naman dito sa with Filipina and finish yung mga asawa, tapos Layani, ganun. Para walang samaan ng loob at hindi naman pwede na yung i-injanin ko yung mga isang grupo ng kaibigan ko para pumunta doon sa kabila. Diba? Kasi hindi po yun siya maganda. Sa mga may ganyan, magbagong buhay na po kayo. Diba? What? The tone of your voice is going like that. It's like that. It's like that. So, Pars is making our New Year's food. This Dadan. is for Mixus Ayan. breakfast. It's all our breakfast. Yeah. Ayan, sausage. Because our cabins are so empty. Yeah. Travel. Wala masyadong. Ayan. There ain't Maghano pa much. tayo. Mag-empty. Yung mga So, gamit namin kagabi sa sasakyan, hindi na namin kinuha. Ang This is kinuha what lang, I found from freezer. ang kinuha lang namin, yung mga personal gamit namin kung saan yung mga Nixo. importante na gamit. At Ako yung pala ulit. binili namin sa IKEA mga Mars kay, baka may mga sirang ulo dyan sa baba at babasagin yung aming sasakyan. Yung mga bago pa naman to. So, yan yung pinakuha ni Pars na importante may pasok namin. Yung iba kasi doon, natago sa mga bag-bag. Iyan kasi, kitang-kita talaga yung
laman. Kaya, ewan ko, I don't know if nabanggit ni Ate Julie yung si si Doc Maze, yung kanilang sasakyan ay winasak tapos kinuha yung kanilang bag. So, yun yung iniiwasan ni Pars dahil uso po yan dito. Hindi pa naman nangyari sa amin pero just to be safe na lang na wag iwan ng gamit sa sasakyan na nakikita. Kahit ano nga lang yung alak po, like yung wine, beer, kung iiwan mo yan sa sasakyan, takpan mo. Wag mong ipakita na merong beer dyan kasi ang mahal ng alak dito at ang mga siraulo or may tupak na, sorry po sa words ko na siraulo, kay may mga ganyan talagang tao na hindi magpapatawad basta kahit alak po yan, kukunin yan nila, sisirain nila yung sasakyan. So just to be safe na lang talaga. Nakakatamad ngayong araw na to. Diyos ko, ano palang nagawa ni Maring Queenie? Wala. Naghilata. Pagod na pagod kami dalawa ni Pars. Mixo natin. Whole day siya naglaro dito. At yung weather sa labas, whole day din ang snow. Si Pars, ngayon niya palang kinuha yung iba namin gamit doon sa sasakyan kay hindi nakuha kanina ba? Hindi nakuha yung mga gamit namin kanina kay ayun. Ano oras na kami nagising? 10 o'clock ba yun? Ng umaga tapos nag-breakfast and then bumalik na naman sa bed. Wala talaga. Walang nangyayari ngayong araw na to. So sabi ko, ngayon, kailangan tapusin ang dapat tapusin. Kay bukas ay may work ako. May customer akong nakabook for tomorrow. And then next day, ay work sa hotel. Tapos na yung kaligayahan ni Maring Queenie. Magbakasyon. So ito pala yung nabili namin doon sa IKEA kahapon. Bumili na naman po kami ng box. Yung lagayan ng ulam. Kay nawawala na naman po yung aming box. So, hindi namin mag-gets. Bakit? Ayan, more box. Tapos, ito ay single pala to kay Marge. Itong kutsarita, amin to. Like what I said kahapon sa natin, vlog. Grabe kung ano-ano yung mga kinuha ko dun kahapon. Uy. Masarap din pala mag-shopping, Mars, no? Tagal-tagal ko nang hindi nagawa yun. Alam mo yung magpunta sa mga gamit ng pambahay. Ang sarap din pala. Ang sarap. Ang sarap din sa bulsa. But what we can do, we need it. Ang tigas naman. Kailangan ng season. At ito yung mga kutsara ni Marge. 4 lang. Kutsara at noodle. Tapos, bumili din pala ako nito. Ayan, lagayan ng prutas dun sa ref kay minsan lalagay ko lang sa ano ba yan, baunan yung mga fruits. So ito, naisip ko kay mahilig kasi ako bumili din ng prutas para kay mixo kung wala akong nakukuha sa dumpster pag hindi rin ako makapunta. At ito, sana maganda yung na nakuha namin kay yung luma kasi namin, matagal na mga Mars. So, it's time to tapon na yun siya. Bumili ako ng maliit at malaki. Kay ito, pag gusto mo ng malakihan, tapos ito naman, pag gusto mo lang isang itlog, 2 itlog, ayan, kasya yan dito. Kaya merong 2 pana, malaki at maliit. Ayan. At bumili din ako ng candle. Nabudol talaga ako sa kandila. Dami kong binili. Pero it's fine. Ito, sa CR ko to siya ilalagay. Ayan. Nabango siya. Ito, naalala ko to. Ano siya? Long nari. Meron tayo dyan sa Pilipinas ganitong
flower. I know. Kaya meron kami dito sa yard namin. Diyan, oh. Yan. Yung puti na yan. Yung parang, ano siya? Sampagita. Pero hindi siya sampagita, di ba? Ito, ang bango nito. So, bumili ako nito ng isa para dun sa toilet namin. And then, more candle na mga maliliit. Ito, wala siyang amoy. Normal lang siya. Ang merong amoy ay ito. Ayan, magsindi nga ako nito, be. Apple yung amoy niya. Akala ko, pears. Ito. Pagtingin ko, ay! Pagbasa ko talaga, apple pala. Pero okay lang, mabango naman ang apple. Try tayo ng isa. Kung mabango ba talaga. Let's see, let's see, let's see. Ang gusto ko lang nito kasi yung lagayan niya, ano na, yung babasagin. Ilan ba yung kinuha ko niya? Sino ba? Ano lang ba kinuha ko nito? Ano lang pala? Akala ko ang dami kong kinuha nito. Ayan. Ang nasa isip ko, 8. O panaginip ko lang yung 8. Gimuni-muni lang ka, Mars. Hindi siguro yung 8. 6 lang siguro yun. Tapos, ito naman yung kay Marge. Maliban sa mga plato, kumuha din ako ng baso. Tapos ito yung sa kanya. Kunti lang yung sa amin. At, ayan. Ito, pang ano sa damit, panlinis. Tapos, ito naman ay pang balat. Dahil, I think, natapon namin yung ganito ko. I think na sali sa basurahan yung ganito namin. Kaya wala kaming peeler. Bumili kami ng another peeler na 2. Kaya just in case mawala ulit, may extra. Ganyan eh. Ayaw kasi ni Pars yung meron kami dyan. Yung umiikot-ikot, may inis siya doon. So ito yung kinuha niya. 2. And kumuha pa ako ng isang plastic sako bag doon pang dumpster natin. Ano na yung mga nakuha mo, Mars, ha? Ano na lang napasok mo sa isip mo, Mars. So ito yung resibo. Tignan ko pa yan. Ayan, dyan lang yan. Gusto ko tong plato na to. Ayan, 5 yung kinuha ko. Nung nakuha ko pala dun sa dumpster, sa dumpsteran namin natin Julie, yung yapal, kasi ang yapal niya, how to jalapeno? Jalapeno, tai Jalapeno. maybe Spanish recipe jalapeno. Jalapeno, ayan, ito. Isang kahon yung nakuha ko. Tinapon lang ito nila mga Mars. Kay yung lagayan is nag-ano siya, nag-mold. You know when is the last day? 2027. 2027. Yeah. What? Yes. Okay. Ito, ang dami. Now you can store it. Yo, It's one. I will let it dry. There is broken. Okay, maybe that's why. That's Throw why, yeah. everything. We throw everything and some of it already nag-mold. No, be careful of the sharp Yo. glass. Buti na lang pala hindi ako nasugatan yan kasi hindi ko na yan ilagay sa aking bag. Pero wala naman dito yung basag niya ng mga glass. Wala dito. Baka tinanggal nila ba kay Bayoyati yung pinagtapunan nila. Ay, grabe. Oh, ang dami nito. Ganito pala yung tinapon nila dun. Hindi kasi natin to na unpack kaya ngayon natin i-unpack. Oh. So
So, ayan. Yan pala, hindi pa expire. Grabe. Dami. Medyo may kamahalan din kaya. Mahilig kasi si Pars nito. Kaya nung naano ko, naalala ko, ay si Pars mahilig nito. Binalikan ko, oy. Kinuha ko kay na. Sayang. Para anytime, meron kami dyan sa ref namin. Ano ba yung gagawin ko dito sa kusina? Makalat na naman. The next day, the next day, the next day. Back to normal na naman po tayo nito. Ayan. Lamig-lamig eh. Pero kailangan lumabas ng bahay kay ito, umpisa na ng ating work. Doon ako sa aking customer maglilinis. I-check ko nga muna kung nalipat ni Pars lahat yung gamit dito sa sasakyan. Kaya siya kasi nag-empty kahapon nito. Yung lamig ng tinga ko. Para hindi ako magbalik-balik. Ayan. Okay, everything is under control naman. Andito lahat yung kagamitan ng inyong Marine Queen. So, yung grabe yung snow kahapon ba non-stop. Kaya nakakawalang gana lumabas ng bahay kahapon. Dahil wala ka ding magagawa dun sa labas. Malamig at snowing. Okay. Check natin yung ating sasakyan. Frozen ba yan? O nagpa-frozen? Okay lang yan. Antayin ko lang yan mag-melt. Mabilis lang yan mag-melt. Hindi naman siya as in sobrang froze. Naantok ako mga mas. Yung katawang lupa ko hindi pa ready magtrabaho. Grabe. Maaga naman ako natulog. Maaga din ako nagising. Pero tamang-tama lang naman ako. Yung tulog ko, naka 8 hours naman ako. Pero alam mo yung nasanay ka for almost 1 week na ang gising ko ay minsan 9:30, 10 o'clock. Diyos ko, garap ni atong katawan ay. May garap po ng lawas nato. Mars! Konti lang naman yung aking dadalhin kay hindi naman masyadong madumi yung aking lilinisan doon na buong bahay. May part lang daw na papalinisan sa akin. At dalhin ko lang yung mga panlinis ko na detergent. Ganun lang. Mabilisan lang linis. Ayan. Tapos na ako. Iniwan ako ng may-ari. Kaya may pupuntahan daw siya. Nagtanong pa nga kung gusto ko ba daw iwan yung susi. Sabi ko, no need naman kay mabilis lang naman ako maglinis dito. Maliit lang na bahay. Isang kwarto, isang sala at kusina. Tapos isang CR. Yun lang. So, ako ay gugura na. Parang nabuhay yung aking kaluluwa. Nung makapaglinis, hindi na masyadong pagod, hindi gaya kanina. Nung pagpasok ko ba at paglabas kanina sa bahay, parang ang bigat-bigat ng aking paa. Pero ngayon, okay na ako. So, punta pala ako ng Pasati. May titignan lang ako doon sa H&M. Bili ako ng pante. Yan. Dahil 2025 na, wala tayong pante kayo. Kaya kayo bumili na kayo ng pante niyan mga Mars. Grabe. Pante talaga naisip mo, Mars. Tingin-tingin lang ako dun sa Pasati kay pag dun ako, mag-uwi din ako ng bahay, Mamaya na ako uwi ng bahay. Lubos-lubosin ko yung aking nasa labas. Si Pars naman at si Mixo, andun lang sila sa bahay kay bakasyon pa si Pars at si Mixo until next week. Pero ako, ito, back to work na. So, lalabas na tayo. Ilaw dito. Ay. Yung aking mga gloves ba? Asan kaya yun? Nahanap ko yung maliit ko na gloves yun. Manipis. Wala na naman akong makita dito. Okay? Plan ko sana mamayang hapon ay magda-dumpster ako. Pero mamayang hapon na kay alam nyo naman, hapon ako pumupunta doon at sumusulong kay Mr. Bean. Dahil yun yung hindi busy doon sa
likod ni Mr. Bing. Kaya pag mga maaga-aga pa, alauna pa kasi. Ayan. Madami pang ano dyan. Lumalabas sa gilid-gilid. Ay. Ito yung kanto na ayos pala ni Pars kahapon. Yung aking mga gamit dito. Basta kayo nilagay niya lang talaga. Proud pa siya kahapon, sinabi sa akin, oh, yung mga gamit mo, nilipat ko na dun sa sasakyan mo, binalik ko na. Di alam niya ngayon, may customer ako, pero hindi naman naayos. Ito talaga yung problema ko ba. Hanap nga ako ng mas maliit pa na brush bee, kay hindi magod siya kasya. Uy, pag ganyan, yan, sagad na nga yan siya dun. Paano man yan nilagay ni Pars? Wala, hindi talaga siya. Doon na lang to sa paahan ni Nixie. Hanap ko talaga yung aking gloves. Wala talaga dito. Wala na naman ako ng gloves. Diyos ko. Maganda pa naman yung gloves niya. Kay, ganito lang natira sa akin, no, yung makakapal. Mahirap man magharbat niya. Kaya ang kapal ng ano, yung sa loob niya ba? Okay. Arrange na yung aking vacuum. Tapos yung mga ano ko, balik ko to dun sa paahan ni Nixie. Yung aking mga mop at yung brush talaga ang mataas. Itong pang mop ko, pwede ko siyang liitan. Kasyang-kasya dito sa likod. Pero yung ano lang talaga, itong brush, yung brush na binili ko sa ano, Temo. Wala ko, walang kakwenta-kwenta mga Mars. Alam niyo, ginamit ko yun last customer ko ng palinis ng sauna. Walang kabuhay-buhay mga Mars. Nainis ako. So, ano pala to? Wala. Kala ko naman may pagkain pang natira dito sa sasakyan. Wala pala. Yay. It's very nice weather outside. Yeah, it is. Warm. Warm. Not warm, cold. No, I was thinking like warm. It's So- my -6. Hindi ko pa pala na tignan yung ano, yung souvenir ni Venice. Bakit pa pala ako nakapag-bihis? Yan, magbihis ako maya-maya. Meron kasi ako ginawa doon. Dumiritso ako. Nung makita ko yung maleta namin, binuksan ko na agad para hindi na ano dyan sa hallway namin, matambay. Bakit dalawa yung naiuwi ko isa lang naman yung nilagay ko doon sa lamesa namin. Ang cute ng ano niya, yung lagayan ng souvenir. Saan ba nila to pinagawa? Dinikit lang yung ano, yung picture ni Venice. Sabi, ang cute. Very nice. Pang girly talaga. Bag. Ang laman po niyan ay ito, lip balm. Ayan, lip balm siya. Normal na lip balm. Pwede ko to ilagay sa sasakyan kasi minsan nagdadry yung aking lips dun sa car. May hairpin. Totoo ba itong hairpin na? Dito to or akin to? Kompleto! Kasi meron din akong hairpin Naglagay din ako ng hairpin. So, dito pala talaga siya. Ang daming laman ng ano niya souvenir. Pang ano talaga sa buhok. Ito, pang tali. Tapos, ito, gusto ko to. Clip. And then, another hairpin. Ang daming hairpin. Nice. Ay, meron pa! Dalawa pala yung clip. Tinanong, chinek ko talaga. I-save ko nga yung box bay pang display. Ay, tago ko na lang. Tapos ito, tignan natin kung same. Ito, pwede ko yan siya ilagay. Ayan. Si-save ko din yan. Kaya pwede mo yan i-decorate sa damit mo.
Kaya pag meron kang damit na maluwag, ayan, ganyan siya. Ano mo dito sa damit mo? May decoration ba? Ang dami akong naiuwi. Oh! I think akin talaga tong hairpin na to ba? Kaya ang isa, wala mang hairpin. Nagtanggal kasi ako ng hairpin. Nilagay ko lang dun sa lamesa. Baka nilagay ni Pars dun sa bag. Ay, dito sa bag. So, ayan, dalawa na yung lip balm ko kay bakit dalawa yung bag na inuwi namin? Merong isang bag na dalawa yung clip niya. Gusto ko tong mga ganito, mga maliliit. Ayan. Nakadami si Maring Queenie. Tapos, ayan. Bigay ko pala to kay Ellen kasi cute to kay Ellen. Ayan. Bigay ko to kay Ellen yung ito. Bigyan natin ng isa pang clip. Kay Ellen. Souvenir. Siya na pala. Kinuhanan ko si Ellen ng souvenir doon. Ayan. Ayan. Yung isa kay Ellen. Ayan lang. Tapos lip balm. Bigay ko sa kanya. So, ayun lang yung souvenir na nakuha ko. Ang cute. May pangdagdag. Ano si Maring Queenie? Abubot sa buhok. Naglabas ako ng tuna fish kaya parang I'm craving tuna fish. At mamaya, punta ako ng dumpster. Mamaya pa. Ano siguro, alas 3 ako aalis. Dadaan muna ako dun sa daycare ni Mixo kay yung kanyang sapatos pala na winter shoes. Hindi pala namin yun naiuwi. Hanggang ngayon, andun pa sa daycare niya at wala siyang winter shoes na iba dun sa bahay. Yung sinusuot niya lagi, yung binili pa namin galing sa Pilipinas. Kaya lang, hindi na siya pwede ngayon kay may snow na sa ground at nadudulas siya dun. Nadudulas siya pag yun ang gagamitin niya. Kaya lang, at nagamit lang niya yun for how many days kasi last week at how many days. Yung last week kasi walang snow so okay lang. Ako nga nag-ano lang summer shoes. Kaya lang ngayon lumabas na si snow. Kailangan na talaga yung sapatos niya na pang winter. Daanan ko na lang muna kay baka mag-close na mamaya ang daycare. Wala ang sapatos ni Mixo dun sa loob. Kasi yung mga kagrupo kasi ni Mixo, lahat yata sila nagbakasyon. At yung mga nakagamit dito sa daycare na to, yung iba like yung malapit sa amin, yung dalawang daycare na pinupuntahan ni Mixo dati pag sirado yung maliit niya. So dito nilagay lahat yung mga bata. At ito na ngayon yung mga caretaker dyan, mga hindi taga dito. Wala akong kakilala na taga dito. Diyos ko. Yung sapatos ni Mixo, wala siyang gagamitin sa weekend. Pupunta kasi kami ng Helsinki. At yung mga sapatos niya doon ay puro summer shoes. Makabili talaga ako nito ba. Bukas pag hindi na to mag-melt yung snow na to. Bibili na lang ako ng winter shoes ni Mixo ulit na mura-mura. Meron naman tagbebenta doon sa stadium. Bilhan ko na lang siya. Paborito pa naman yun ni Mixo na sapatos na pang winter. Wala talaga. Akala ko dyan lang yan. Alam nyo yung walang kukuha baka kasi yung mga dating caretaker o yung caretaker talaga nila Mixo, nilipat nila yung mga gamit ng mga bata ba, kung sino talaga yung taga dito talaga ng mga nagde-daycare, baka tinago nila or nilipat sa isang area na hindi magagalaw ng ibang bata or hindi mag-mix-mix kasi may mga gamit na mimix talaga sa ibang bata. Dami nang nawala kay Mixo dyan, mga gloves, mga medyas niya, tapos yung tawag niyan yung dito sa lieg,
nawala na din. Normal lang po yan siya dyan na nawawala kahit may pangalan. Pag suot time na nila, hindi na kasakto yung mga gamit kasi dami ba naman ng bata dyan. Naintindihan ko naman, hindi naman kami nagagalit pag nawawala yung gamit ng mixo natin dahil common po yan sa daycare, kaya madami akong extra sa bahay. Pero yung shoes niya lang talaga kasi nag-iisa yun. Isang winter shoes lang yung ating mixo.